Naramdaman mo na ba na may nawala sa iyo? Hindi isang bagay na binili mo. Hindi isang bagay na nawala mo dahil sa kapabayaan. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na bahagi ng iyong araw-araw, ng iyong kumpiyansa, ng ningning sa iyong mga mata noong araw. Nanggigising ka na walang sakit, walang pagod, walang nakakainis na pakiramdam na hindi na sumasagot ang katawan mo tulad dati. Nararamdaman ko ito tuwing naaalala ko ang aking tiyuhin na si Cardo. Siya ay masaya. Alam mo, nagtatrabaho siya sa bukid mula 15 taong gulang. Nag-aalaga ng mga manok na panglaban, umiinom ng itim na kape sa basag na tasa at may lakas pa ring sumayaw sa mga pista hanggang 2 na ng madaling araw. Pero pagkatapos ng 6 na po may nagbago. Hindi siya nagsasalita pero kita sa kanyang mga mata ang tahimik na kalungkutan. Ang kahihiyan na hindi na niya magawa ang lalaking dating siya. At ang pinakamasakit, walang doktor, walang kapitbahay, walang kamag-anak na may mabuting hangarin. Ang nagsabi sa kanya ng sasabihin ko ngayon dahil may sikreto. Isang maruming sikreto na sadyang itinago na ang industriya ng gamot at ilang profesional sa kalusugan ay sumusumpang hindi gumagana para lang makabenta ng mahal na gamot, operasyon, bomba at hormone. At ang sikretong ito, ang naging dahilan ng pagkabagsak ng kumpiyansa ng milyon-milyong lalaking mahigit 60 na taong gulang sa buong mundo. Kasama na ang aking tiyuhin na si Cardo, nasa piling na sana ng Diyos, at ikaw na nanonood ngayon. Baka hindi mo na muling tingnan ang buhay ng pareho. Pagkatapos ng susunod na ilang minuto. Ako si Rose Padilla. At kung akala mo nandito ako para mangaral o magkunwaring naintindihan ko ang iyong sakit sa pamamagitan ng plastic ng ngiti na parang commercial ng shampoo. Mali ka, nandito ako dahil pagod na ako. Pagod na makita ang matatandang lalaki na itinuturing na supporting actor na lang sa sarili nilang buhay. Pagod na marinig ang mga salitang kinormal na sa edad mo yan. Tanggapin mo na. Ano pa bang gusto mo sa 6 na taong gulang pa rin masigla? Kadiri ito. Duwab ito. At hindi ako hihingi ng permiso para sabihin ang katotohanan. Ang ihahayag ko sa iyo ngayon ay sobrang simple na baka matawa ka sa kaba. Sobrang mura na baka magalit ka sa sarili mo dahil nagastos mo ng pera sa mga walang kwentang bagay na hindi naman gumana. At sobrang epektibo na kung gagawin mo ng tama, mararamdaman mo na ninakawan ka dahil hindi mo ito natuklasan. 20 taon na ang nakalipas. Pinag-uusapan natin ang baking soda. Ang puting pulbos na ginagamit ng lola mo para linisin ang nasunog na kaldero at para pumalaki ang cake. Pero kapag inilagay ng tama sa pinaka-intimate na bahagi ng lalaki, ginagawa nito ang hindi kayang gawin ng kahit anong glupil. Ibinabalik nito ang daloy ng dugo sa maliliit na ugat. Inaalis ang tahimik na pamamaga na naipon sa loob ng mga dekada dahil sa masamang diet at kawalan ng ehersisyo at nilalabanan pa ang mga fungus at bakterya na nagpapababa ng sensasyon sa lugar habang tumatanda. At bago mo ibaling ang iyong ilong, sagutin mo ako. Ilan ng modernong kipaggamot ang sinubukan mo na lalong nagpalala ng iyong pagkabigo? Eksakto. Kaya bigyan mo ako ng 3.5 minuto ng iyong atensyon at patutunayan kung na ang solusyon ay laging nasa loob ng iyong cabinet. Nagsisimula ang kasinungalinan ng ganito. Pagkatapos ng 6 na po. Lumalaki ang prostate, bumababa ang testosterone, nawawala ang elasticity ng mga ugat. Tapos na, tanggapin mo na. Uminom ka ng gamot. Magpa-operasyon ka. Bumili ka ng gel. Ito ang tinatawag nilang bigham. Pero ang hindi nila sinasabi sa iyo ay karamihan sa mga problemang ito ay lalong lumalala dahil sa hindi balanse na sa mga tissue ng ari. Gumagana ang katawan ng tao sa balance ng acid base. Kapag kumain ka ng pritong pagkain, alcohol, soft drinks, processed meat, nagiging bahagi acidic ang dugo mo. Ito ay nagpapamagas mga dingding ng ugat, pinabawasan ang sirkulasyon at alamin mo kung aling bahagi ng katawan ang unang nadurusa dahil sa kakulangan ng oxygen. Ang ari mismo, ang isang 60 anyos na lalaki na may masamang diet ay maaaring may 4% mas kaunting daloy ng dugo sa lugar kumpara sa kapwa niya edad na may alkaline diet. At ano ang ginagawa ng baking soda? Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang alkalizing agent. Kapag inilagay ng tama sa balat na may tamang duson, neutralisado nito ang lokal na acidity. Binubuksan ang maliliit na ugat, binabawasan ang microscopic inflammation at ibinabalik ang sensasyon sa mga lugar na nawala na ito. Hindi ito mahika. Ito ay basic biochemistry. Pero hindi kumikita ang industriya sa baking soda. Makakabili ka ng 1 kilo sa mas mababa sa pH. Tatagal ng ilang buwan
Samantala, ang mga milagrosong cream ay nagkakahalaga ng 581 sa isang maliit na tubo na maubos sa 15 araw. Naaamoy mo na ba ang scam? Ang pinakamatandang pasyente ko na sumubok ng pamamaraang ito ay si Mang Lito, 78 taong gulang. With our nalawang taon, ama ng 6 na anak dating mangingisda. Pumunta siya sa aking klinika na pagod ang tingin. Umupo at sinabi, "Doktor, ayaw ko na ng gamot. Gusto ko lang tigilan ang pakiramdam na pabigat ako." Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin at umiyak siya. Isang anyos na lalaki na lumaki sa probinsya. May mga kamay na puno ng kalyo mula sa paghila ng lambat. Umiyak dahil hindi na siya nakakakuha ng morning erection. Hindi na nakakaramdam ng sarap sa haplos. At ang asawa niyang pumanaw, ang tanging babaeng minahal niya at natatakot, siyang kapag may ibang dumating hindi niya ito makakayanan. Nasira ang puso ko at nagalit din ako. Galit dahil walang karapat-dapat na tao ang dapat magdaan sa huling bahagi ng buhay na may kahihiyan sa isang bagay na natural na tulad ng paghinga. Tinuruan ko si Mang Lito kung paano gawin ang timpla. Isang kutsarita ng baking soda sa 4 na kutsara ng maligam na filtered water. Haluin hanggang lubusang matunaw. Pagkatapos gamit ang malinis na cotton, dahan-dahang ipahid sa corpus cavernosum at sa ulo ng ari. Iwan ng 3 minuto. Banlawan ng mabuti ng malamig na tubig. Gawin ito 3 beses sa isang linggo. Huwag lalampas pa dahil masyadong marami ay maaaring magpakatuyo ng bala. Sa loob ng 2 linggo, bumalik siya sa klinika na may ngiting sobrang lapad na halos hindi ko siya nakilala. Sabi niya, "Doktor, gumising ako na may pananabik na mabuhay ulit." Detalye. Hindi siya naging pornstar. Hindi siya naging ganon at hindi niya kailangan. Bumalik lang siya sa pakiramdam at ang pakiramdam ang nagpapatao sa atin. Pero syempre magrereklamo ang mga pekeng eksperto. Sasabihing mapanganib ang baking soda sa ari. Maaaring makapaso. Walang clinical study. Spermy. Alam mo ba kung ano pa ang nakakapaso? Sobrang beer, sabon na may pabango, masikip na damit na synthetic, walang nagsasabi tungkol doon ba? Kasi walang pera doon. At tungkol sa clinical studies, talaga bang naniniwala ka na may malaking pharmaceutical company na mag-invest ng milyon-milyon para subukan ang isang pulbos na halos walang halaga? Siyempre hindi. Pinupuntuhan lang nila ang mga bagay na maaaring ipa-attend. Kaya hindi mo nakita sa Ziki ang commercial ng baking soda para sa intimate health. Kaya walang sikat na doktor sa Instagram ang nagtuturo nito. Busy sila sa pagbebenta ng imported supplements na may komplikadong pangalan at may komisyon. Wala akong sponsor. Wala akong produkto na ibebenta. Mayroon lang akong katotohanan na itinuro sa akin ng aking lolo. Nung bata pa ako, binigay na ng kalikasan ang lahat ng kailangan natin. Ang kasakiman lang ng tao ang nagtago nito. Ngayon, bago ka tumakbo sa palengke, pakinggan mo ng mabuti dahil seryoso ito. Hindi lahat ay pwede gawin ito. Kung may bukas na sugat ka, aktibong impeksyon o kakaoperasyon mo lang sa lugar, huwag ilagay ang kahit ano nang hindi kumonsulta sa isang tunay na doktor pero isang tapat na doktor hindi yung kumikita sa laboratorio. Kung sobrang sensitive ang balat mo, simulan sa mas kaunting baking soda, 1 kutsarita sa 6 na kutsara, ng tubig at gawin muna ang patch test sa loob ng braso. Bukod dito, hindi nito nilulutas ang malalang structural problems. Hindi nito pinaliit ang sobrang laking prostate. Hindi nito ginagamot ang hindi kontroladong diabetes. Hindi ito kapalit ng emergency surgery. Ito ay isang malakas na katulong para sa pamamaga, sirkulasyon at sensasyon. Yun lang. Gayunpaman, kapag sinamahan ng mas kaunting acidic na pagkain, mas kaunting asukal, soft drinks at pulang karne araw-araw at magaan na lakad ng 20 minuto, ang resulta ay sobrang impresibo na halos hindi ka panipaniwala. Si Junior ang aking pamangkin na nurse, nagsimulang magrekomenda nito sa mga matatandang pasyente sa health center kung saan siya nagtatrabaho, palihim sa supervisor. Sinabi niya sa akin na isang 63 anyos na si Mang Boy ay muling nakasakay ng bisikleta tuwing weekend dahil nakabalik ang kanyang tiwala sa sariling katawan. Bisikleta, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng 5 taon dahil sa kahihiyan at discomfort. At ikaw na nakikinig sa akin ngayon, malamang iniisip mo, "Doktor, parang masyadong madali ito." At dahil simple ang katotohanan, ang komplikado ay ang mga kasinungalingan na itinayo nila sa ibabaw nito. Kailangan ng industriya na maniwala kang ang katawan mo ay problema na kailangang lutasin sa pamamagitan ng pagbili. Kailangan nilang magduda ka sa mga remedyong galing sa bahay. Kailangan nilang mahiya kang magtanong tungkol sa baking soda sa iyong urologist.
Bakit kaya? Dahil sa sandaling malaman mo na maaari mong mapabuti ang iyong intimate health sa mas mababasaw kada buwan, guguho ang buong kastilyo ng mga card nila. Hindi nila gusto ang masayang matatandang lalaki. Gusto nila ang mga frustrated na matatanda na bibili ng $100 na pills, magpapagawa ng mahal na tests at babalik sa klinika tuwing 2 buwan para sa bagong reseta. Isang sakit na sistema ito at ang lunas ay hindi nasa magandang bote na may English na label. Nasa cabinet mo ito sa tabi ng asin at asukal. Nakikita ko ang mga komento mula sa iba't ibang lugar. Nakatanggap na ako ng mensahe mula Japan, Brazil, Canada at bawat kwento ay nagbibigay sa akin ng higit na kumpiyansa na kailangang malaya ang impormasyon. Kaya kung nakarating ka hanggang dito, hihilingin ko sa iyo ang isang bagay na hindi lang hiling kundi paraan para ibalik. Ang ninakaw sa iyo. Pindutin mo ang like button, pero hindi para sa akin. Pindutin mo dahil nakakatulong itong maabot ng video na ito ang isa pang 6 anyos na lalaking nadurusa ng tahimik na akala niya tapos na ang buhay. Pindutin ang like na parang iniabot mo ang kamay sa kanya at mag-subscribe sa channel, yeo ng bell dahil patuloy kung ilalantad ang mga katotohanang walang lakas ng loob sabihin ng iba. Kinamumuhian ng pharmaceutical industry, ang maliliit na channel na lumalago at bawat subscriber ay isang sampal sa mukha nila. Ipakita natin na hindi kayo mga alagang hayop ng merkado. Kayo ay mga taong may karapatang malaman ang impormasyon. At isang huling bagay na talagang nakakaantig sa akin, gusto kong malaman kung saan ka nanonood. Isulat mo sa comments ang iyong lungsod at bansa. Hindi mo kailangang magpakilala kung ayaw mo. Pero sabihin mo, ano ang nawala mong gawin 5 or 10 taon na ang nakalipas na gusto mong mabawi ngayon. Sayaw ba? Mahabang yakap? Yung kalokohan ng mag-asawa na hindi mo na maalala ang sarap. Binabasa ko ang bawat komento. Sumusumpa ako sa alaala